Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamon ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mga Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon at Diyos. Kakuhaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sa iyong anak na pinakamahal at hari ng sanlibutan. Niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mo ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kagakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang kumpay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, kami naman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nagsisaul ang hari namin, namuna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta sa Hebron at do'y nakipagkasundo sa kanya sa harap ng Panginoon. Binubusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sa pitin ang pintuang bunso nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dito umahon ang lahat ng angkan, liti ng Israel upang magsambahan. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng hari hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama sapagkat nilaraman niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ay una sa lahat at sa Kanya'y nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang puno ng simbahan ng Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinisya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niyang ang sandaigdigan
ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak, sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus. Nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bigyan galang po natin ang mabuting balita. Pagpalain dumarating sa ngalan ng Panginoon natin, paghahari Kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayoin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos, nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulan niya sa wikang Grego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salarin na kapitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinag-usapan tulad niya. Matuloy lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahalik ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang umaga po sa lahat. Kristong Hari, ito'y ating pinagdiwang sa linggong ito. At ito na din ang huling linggo ng pangkaraniwang panahon dahil papasok na din tayo sa Advento. Bago dumating itong Kristong Hari na pagdadiwang sa mga pagbasa sa nakalipas sa mga araw, tayo'y inihanda na ang Diyos ay maghahari sa ating buhay, maghahari sa ating mundo. At ito na nga, dinala tayo sa hari na tignan mo yung kanyang mukha, Diyos. Ang ganda ng mukha niya bilang hari. Pero ang
pinakamagandang mukha ng hari, dalhin tayo doon sa nakapako na Kristo. Iyan ang mukha ng hari. Ibang-iba sa ating pananaw. Ayan ang makamundong mukha ng hari. Di ba? Pero dinala tayo sa totoo diwa ng paghahalik ng Diyos. At ang diwang ito, yung Jesus na nakapako sa krus. Dahil siya ang hari na nagliligtas sa atin. At ang pagliligtas niya ay siya mismo ang dumanas ng mga pagpapakasakit. Siya mismo ang bumasa ng krus. Siya mismo ang nagpapako sa krus at namatay sa krus. Dahil ang paghahari pala ay isang paglilingkod. Hindi siya ang pinaglingkuran. Ang makamundong hari, ayan, siya ang paglilingkuran. Pero si Jesus na makadiyos na hari, siya mismo ang nag-alay ng kanyang sarili para ating masundan. Dahil ang bawat isa, dahil sa ating linyag, nakabahagi sa pagkahari ni Kristo. Ano ba ang ating katungkulan bilang mga binyagan na nakaka-share sa pagkahari ni Kristo? Si Kristo bilang hari ay naglilingkod. Ngayon, bilang tayo mga binyagan, tinawag din tayo ng Diyos na maglingkod. Paglingkuran, una nating pamilya. Pag natuto na ang mga kasama sa pamilyang maglilingkod, lalabas tayo sa ating mga kapitbahay. Lalabas tayo sa ating pamayanan. At tayo din ay hanggang maglingkod. Ang ganda. Ang saya kung meron tayong puso hanggang maglilingkod para sa iba. Oo, hindi madali na mapaglingkuran ang iba. Dahil kailangan maglaat tayo ng panahon bilang tagapaglingkod. Maglaat tayo ng talento bilang naglilingkod. At maglaan tayo ng kayamanan bilang naglilingkod. Dahil itong tatlong meron tayo: treasure, talent, time, kabahagian sa bawat buhay na meron tayo. At ito'y ating magagamit sa paglilingkod ng ating pamilya, ng ating pamayanan. Kaya kumusta po? Paano tayo naging successful na tagamamasiwa ng ating panahon, ng ating talento, ng ating yaman? Paano tayo nakapaglingkod ng tapat sa ating pamilya, sa ating kapwa? Ginamit ba natin itong mga biyayang meron tayo na bigay ng Diyos sa atin? Ginaya ba natin ang tunay na hari na handang magsakripisyo para sa atin? Kaya kung iniisip natin na tayo'y kabahagi ni Kristo bilang hari, nandoon na pala ang responsibilidad na handa tayong magpasan nito. At mapapalad kayo mga magulang. Dahil sa pagiging magulang ninyo, ayan na ang responsibilidad. At yung responsibilidad ninyo, iyon ang cross
na inyong pinapasan. Kayo'y naging mabuting papa sa inyong mga anak. Kayo'y naging mabuting mama sa inyong mga anak. At kayo'y naging tapat, nagmahal sa inyong kabiyak. Iyan ang krus na pinapasan ng pamilya. Kaya ipagpatuloy na tayo magpasan ng responsibilidad dahil ito pala ang katuparan ng ating pagkahari dito sa mundo. Hindi tayo naghahari-harian, kundi tunay na nagpakumbaba at naglilingkod sa ating kapwa. Ang saya, di ba mga magulang? Naghihirap kayo para sa inyong anak. Ngayon, lumaki na sila. Oo, dahil ninyong mga pinagdaanan hirap. Oo, ngayon, sinasagot-sagot na kayo ng inyong mga anak, nasasaktan kayo. Pero, tanggapan din ninyo dahil responsibilidad ninyo yan na turuan sila, mahalin sila, at gabayan sila. At nandyan sa inyong mga papa at mama yung haba ng pasensya para sa mga anak upang matuto silang maglingkod din sa inyong pamilya. At kung sila'y may puso na maglilingkod, natutuwa sa Jesus. Dahil iyan ang ibinahagi niyang misyon para sa bawat isa. Maging tapat lamang tayong lingkod kung buhay din sa ating pagka-Kristiyano ang itong kabahagi ni Kristo, pagkapari. At ang pagkapari niya, siya ay nag-aarasal, may koneksyon sa Ama, nakipag-usap sa Diyos. At meron lamang tayong tamang aksyon sa paglilingkod kung nakipag-usap tayo sa Diyos. Sa panalangin, tayo nag-uusap. At sa ating paghingi ng gabay at liwanag, ang banal na Espiritu ay gagabay at magbigay sa atin ng liwanag upang tama at tayo'y tapat na lingkod ng Diyos. Hindi lang pagkabali ang meron tayo dahil sa ating binyag. Pinawag din tayo ng Diyos na magiging propeta. At ang propeta ay nagtuturo sa ating paglilingkod. Kailangan din natin ituro sa ating pamilya kung sino nagdala sa atin dito. Kung sino ang ating Diyos. Ituro ang mabuting ugali para sa ating paglilingkod ay tama. Mahalaga pala ito natin. Kailangan na mayayakap natin ito dahil sa Biblia, tinanggap natin ang misyon ni Kristo. Kung hari tayo, propeta din tayo, at tayo din ay pari. Sa huwag nating kalitaan ng ating buhay ngayon ay kailangan meron tayong connection sa Diyos. May oras tayong magsamba at manalangin. Sa ating buhay ngayon, kailangan din natin lumabas at magturo dahil tayo mga propeta. At sa ating pamumuhay, importanteng maramdaman ng bawat isa na tunay ang ating buhay Kristiyano dahil ating pinamahagi ito, ipinagdala sa ating paglilingkod. Kaya ikaw ay tunay na Kristiyano kung meron kang panahon magturo tungkol sa Diyos at pamumuhay na tapat. Tunay kang Kristiyano kung iyong ibinahagi ang iyong
panahon sa paglilingkod at tunay kang Kristiyano kung meron kang oras na magkasama sa Diyos. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya dala ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ng maraming nilibing, nanako sa kinaroonan ng mga nang may katapang ng kanyang puli, umakyat sa langit, nalugod sa kanyang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paligid at hukom sa nakabubuhay at kapanayan ng tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbubuhay ng pagiging kapanayan ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoon Jesucristo sa sanlibutan, tayo'y manalangin na sa pamamagitan ng misteryo pascual ng ating Panginoon Jesucristo, Hari ng sanlibutan, naghahari ang pag-ibig at kapayapaan sa aming buhay at pakikipag-ugnayan. Tulungan mo kami magpasakop sa pagmamahal ng paghahari ng iyong anak. Sa bawat tugon, Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, pag-alabing mo kaming iyong simbahan tungo sa tapat na pagsasabuhay ng aming pupuri bilang pari, hari at propeta, upang dumaloy ang iyong biyaya nang walang hadlang at ang iyong paghari ay madama sa bawat antas ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, alagaan mo ang aming mga lingkod bayan. Kilalanin ka nawa nila bilang hari ng kanilang tapat na pagpapatupad ng mga batas. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga kapatid, ang mga nalulumbay, dukha, at inaapi, mga iniwan, mga ulilan, mga nag-iisa, at silang naliligaw ng landas. Makita nawa nila ang iyong paghahari bilang bukal ng buhay at kahulugan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, yakapin mo ang mga mahal naming yumao sa iyong piling. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal namin Diyos, minamahal mo kami sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong anak upang maging hari ng aming buhay. Tulungan mo kami panatilihin siya
bilang Panginoon sa aming salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo upang ang paghahain natin ay kalooban ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambalan niyang banal. Aman namin lumikha sa paghahain namin ng mga alak sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, inilulubog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin, itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang naming makapangyarihan, tunay ngang narapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan, ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinagdaloy mo sa kanya ang tamis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mo pangmagpakailanman. Sa paghahain, ginagampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumako sa sansinuko. Ang kanyang paghahari lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawan. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandang loob at kabanalan. Sa iyong dangal,
at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na malakumbay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago nga pinagtisa ang pusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya kayo. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo may bubukos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa natin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalusan sa katawan at dugo ni Kristo ay pabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang gaganap sa buong daigdig. Kuskusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo naming Santo Papa at ni Pablo Bertelio naming Obispo at ng Tanang Kapatian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanang. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pamindapatin kami lahat na makasama sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose at ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal sa pamamagitan ng anak na aming Panginoon Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pagbubilin ng nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin ng Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. iadya sa lahat ng masasama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala aming pinananaligan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito sa Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sumainyo ang Panginoon at sumilin. at pagpalaan kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayon taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.